Sa simula ng drama, makikita natin ang ating babaeng bida, ang mayamang si Jaya. Kamakailan lang ay lumipat siya sa marangyang bahay ng pangalawang asawa ng kanyang ina. Pero doon, pakiramdam niya ay napakalungkot at nawawala siya. Sinasabi ng kanyang ina na kailangan niyang kalimutan ang kanyang kapatid at ama. Pagkatapos, ibinunyag nito ang isang malaking katotohanan. Hindi niya tunay na kapatid si Jayan, kundi stepbrother niya ito. Sinabi rin nito na si Jayan ay kasalukuyang nasa Thailand, kung saan sangkot siya sa underground fighting at namumuhay ng napakahirap. Samantala, ang kanyang ama ay naka-move on na at nag-asawang muli. Nang marinig ang katotohanang ito, tuluyang nadurog si Jaya. Hindi niya ito matanggap at agad siyang nag-book ng flight papuntang Thailand para hanapin si Jayan. Sa biyahe, nakilala ni Jaya si Nana na pumulot ng nahulog niyang ballpen at ibinalik ito sa kanya. Sinabi ni Jaya sa kanya na ang ballpen na iyon ay ibinigay sa kanya noong bata pa siya ng kanyang kapatid na laging nag-aalaga sa kanya at nangakong babalik balang araw. Sa Thailand, lumalaban si Jayan sa isang underground boxing club para mabuhay. Nakatanggap siya ng tawag na dumating na si Jaya doon at hinahanap siya. Nang makita ang kanyang sugatang mukha, sandali siyang nag-alinlangan pero pagkatapos ay pumunta siya sa airport. Sa paliparan, agad na nakilala ni Jayan si Jaya. Matagal silang hindi nagkita, pero sa wakas ay nagtagpo rin sila. Nalungkot si Jaya nang makita ang kanyang mga sugat. Bigla namang dumating ang kaibigan ni Jayan at tinawag siya para sa isa na namang laban. Pero tumanggi si Jayan. Nalaman ni Jaya na tumigil si Jayan sa pag-aaral matapos ang middle school. Sa halip na magpaliwanag, binilhan siya ni Jayan ng strawberry milk na nagpapakitang naaalala pa rin niya ang paborito niya noong bata pa siya. May maikling flashback kung saan laging ibinibigay ni Jayan ang matatamis na strawberry kay Jaya at siya naman ang kumakain ng maaasim. Dinala ni Jayan si Jaya sa kanyang bahay, dumaan sila sa madilim at makikitid na hagdan. Sa loob ng bahay, lasing ang kanyang ama at nagluluto ang kanyang stepmother. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang maliit na batang babae, si Jingjing, na anak ng kanyang stepmother, at nakilala si Jaya. May dalang mga regalo si Jaya para sa lahat. Habang kumakain, mas masarap na pagkain ang isinilbi ni Jayan kay Jaya. Dahil dito, nagselo si Jingjing. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kaibigan ni Jayan na si Son Lai at binalaan siya na napakadelikado ng kanyang trabaho at maaari pa itong ikamatay niya. Tinanong niya ang tungkol kay Jaya at sinabi ni Jayan na kamag-anak niya ito. Nang malaman ang kanyang pangalan, si Son Laili, hindi pa rin maintindihan ni Jaya ang mapanganib na buhay ni Jayan. Kalaunan, dahil hindi maayos na nakakain si Jaya sa bahay, dinala siya ni Jayan sa labas upang kumain. Habang naglalakad, muntik nang mabangga si Jaya ng isang mabilis na motorsiklo, pero nailigtas siya ni Jayan at sinabing wala pa rin siyang pagbabago sa pagiging pabaya. Sa restaurant, naramdaman ni Jaya na may itinatago si Jayan tungkol sa kanyang buhay. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang trabaho, pero hindi malinaw ang sagot ni Jayan. Pagkatapos, dumating muli ang kaibigan niya at binalaan siya na may mga mapanganib na taong naghahanap sa kanya. Biglang may ilang mga siga ang dumating at umatake. Nakipaglaban si Jayan habang tinutulungan siya ni Jaya. Mabilis na kinuha ni Jayan ang motorsiklo. Pinagsuot niya si Jayan ng helmet at pareho silang tumakas mula roon. Habang nakasakay sa motorsiklo, naging emosyonal si Jaya. Pagkalipas ng maraming taon, muli siyang napalapit sa kanya, tulad ng matagal na niyang hinihiling noong bata pa siya. May ipinakitang flashback. Bago umalis papuntang Thailand, binigyan ni Jayan si Jaya ng ballpen at sinabing kapag bumalik siya, titingnan niya ang sulat kamay nito. Hiniling ni Jaya sa kanya na bumalik agad at sinabi na huwag siyang kalimutan. Umalis si Jayan pero patuloy siyang sinusulatan ni Jaya, ikinukwento ang lahat tungkol sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon pero hindi kailanman sumagot si Jayan. Unti-unting nalungkot at nagalit si Jaya. Sa kanyang huling liham, isinulat niya na papasok na siya sa high school, magkakaroon ng mga bagong kaibigan at tuluyan na siyang kakalimutan. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Matapos tumakas gamit ang motorsiklo, nakauwi sina Jaya at Jayan. Sinabihan siya ng kanyang ina na magpahinga. Pero si Jayan, sa malamig na tono, ay sinabihan siyang lumayo sa kanya. Nasaktan si Jaya. Samantala, lumabas si Jayan kasama ang kanyang mga kaibigan upang uminom. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Jayan ng tawag mula sa mga taong umatake sa kanya kanina. Nalaman niya na dinukot ang kanyang ama dahil natalo ito ng malaking halaga sa pagsusugal. Ang tawag ay mula kay Nana, nakabilang sa isang makapangyarihang pamilya ng gang. Nag-alok si Jayan na bayaran ang pera. Pero sinabi ni Nana na kung lalabas siya sa isang date kasama niya, patatawarin niya ang buong utang.
Tumanggi si Jayan at umalis na tila walang pakialam sa kanyang ama. Sa panahong ito, patuloy na nagme-message si Jia kay Jayan pero wala siyang natatanggap na sagot. Kinabukasan, ang stepmother ni Jayan ay nagluluto sa bahay. Tinanong ni Jia kung kailan babalik si Jayan at nalaman niyang bihira itong umuwi. Maya-maya, nasira ang banyo. Dahil puro babae lang ang nasa bahay, tinawagan nila si Jayan para humingi ng tulong. Dumating si Jayan at nagsimulang ayusin ang banyo. Habang pinapanood siya, nakakaramdam si Jayan ng kakaibang emosyon na hindi niya maintindihan. Pumasok si Jingjing pero pinaalis siya ni Jayan. Hindi pa rin maayos ang banyo, kaya sinabi ni Jayan na kailangan na itong palitan ng bago. Dahil wala siyang pera, sinabi niyang siya na ang magbabayad at aalis na lang. Sinubukan siyang pigilan ni Jia pero hindi siya nagtagumpay. Palihim, sumakay siya ng taxi para sundan siya. Nakita siya ni Jayan at binalaan na huwag na siyang sumunod muli. Nagsinungaling siya, sinabing namimili lang siya. Umalis si Jayan pero patuloy pa rin siyang sinundan ni Jia. Isang driver ang nagsimulang humingi sa kanya ng dagdag na bayad. Sa sandaling iyon, dumating ang kaibigan ni Jayan at inalok siyang ihatid. Akala niya ay si Jayan ang nagpadala rito kaya sumama siya. Dinala siya nito sa isang underground fight club. Sa fight club, naroon si Nana at ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang malaking negosyante na kumikita mula sa iligal na pustahan sa mga laban. Ipinahayag ang laban ni Jayan at ang kalaban niya ay lubhang mapanganib. Malaki ang pustang inilagay ng ama ni Nana dahil maaaring matalo si Jayan. Gusto ni Nana si Jayan kaya binalaan niya ang kalaban nito na huwag siyang saktan ng sobra. Nagsimula ang laban. Matindi ang naging sagupaan ni Jayan at ng kanyang kalaban sa mahabang oras. Dumating si Jia sa club at nabigla nang makita kung gaano kalaking pera ang nakataya kay Jayan. Nalaman niya na ang may-ari ng club, si Eileen, ay kumikita mula sa mga laban na ito. Nakiusap si Jia sa kanya na itigil ang laban. Nang makita siya ni Jayan na nakatayo roon, nagalit siya, nagkaroon ng panibagong lakas, at tinalo ang kanyang kalaban. Tumalon siya mula sa ring at tumakas kasama si Jia. Napagtanto ni Nana na si Jia ay hindi lamang kapatid ni Jayan, kundi mas espesyal pa rito. Sinabi niya ito sa kanyang ama. Nagalit ang ama ni Nana at inutusan ang manlalaban na sundan si Jayan at patayin ito. Sa labas, galit na pinagalitan ni Jayan si Jia. Tinanong niya kung bakit siya pumunta roon at sinabing bumalik na siya sa China. Umiyak si Jia at, sa unang pagkakataon, nagsalita siya mula sa kanyang puso. Sinabi niya na hindi siya pumunta roon bilang isang taurus. Pumunta siya roon para lamang sa kanya. Ikinuwento niya ang mga liham na isinulat niya sa loob ng maraming taon at ang lahat ng paghihintay. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa ballpen, kung saan nagsanay siya ng kanyang sulat kamay, at ang takot na baka hindi na muling makahawak ng ballpen ang kanyang nasugatang kamay. Biglang may kotse na lumitaw mula sa likuran. Sinabi ni Jayan kay Jayan na kumapit ng mahigpit. Nagsimula ang isang mapanganib na habulan. Ang mga humahabol sa kanila ay ipinadala ng ama ni Nana. Habang nangyayari ito, may ipinakitang flashback. Makikita si Jayan na binubuksan ang regalong ibinigay sa kanya ni Jia sa unang pagkakataon. Sa loob nito ay ang parehong ballpen. Pagkakita niya rito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ang kanyang nakatagong emosyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang habulan. Sinubukang atakihin si Jayan ng manlalabang ipinadala ng ama ni Nana. Isa pang flashback noong bata pa sila ang ipinakita. Ang ama ni Jayan at Jia ay dating mga racer. Tinuruan niya si Jia ng lahat tungkol sa mga sasakyan at si Jia naman ay laging kasama bilang navigator, gumagabay sa daan. Sa kasalukuyan, iniabot ni Jayan ang kanyang telepono kay Jia at hiniling nagabayan siya. Sinunod ang kanyang mga direksyon, matagumpay na nakaiwas si Jayan sa mga humahabol. Habang tumatakbo, pumasok siya sa isang iligal na car race kung saan may 3 racer na kasalukuyang naglalaban. Sumali siya sa karera at kahit papaano ay nanalo. Pagkatapos ng karera, sinabi ni Jayan kay Jia na manatiling tahimik. Nakilala ng may-ari ng karera si Jayan at nagulat na ang taong tumangging sumali noon ay siya ring nanalo ngayon. Sinabi ni Jayan na napasali lang siya nang hindi sinasadya at nanalo na siya. Nang umabante si Jia, sinabi ng may-ari na bawal ang mga tagalabas. Biglang ipinakilala ni Jayan si Jia bilang kanyang girlfriend. Pagkarinig nito, lihim na natuwa si Jia. Nagkunwari si Jayan na isinama niya ito para hindi sila pagdudahan. Ibinigay ng may-ari ang premyong pera kay Jayan at pinayuhan siyang umalis na. May isang racer na nagsalita ng bastos tungkol kay Jia at nagtanong kung magkano siya. Nagalit si Jayan at matigas na sinabi na hindi siya pag-aari ng kahit sino.
Nalamigan si Jaya at mahigpit siyang niyakap ni Jayan. Pinanood sila ng lahat sa paligid. Pagkatapos, pinasakay niya si Jaya sa kotse at umalis sila. Habang nagmamaneho, ipinakita ni Jayan sa kanya ang premyong pera at ipinaliwanag na ito ang paraan niya ng paghahanap buhay. Nag-alala si Jaya tungkol sa mga aksidente at sa pulis at tinanong kung bakit niya isinasapanganib ang kanyang buhay para sa pera. Sa unang pagkakataon, nagsimulang ibunyag ni Jayan ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento niya kung paano siya namuhay sa matinding kahirapan. Tumira siya sa madidilim na basement, natulog sa kalsada, naghirap para makakain, at kinailangang tumigil sa pag-aaral dahil hindi niya kayang bayaran ang matrikula. Sinabi niya na nag-asawa muli ang kanyang ama at isinilang si Jingjing. Pero kahit gaano pa siya magsikap, hindi pa rin sapat ang pera. Ibinunyag din niya na may sakit sa puso si Jingjing at wala silang pera para sa kanyang operasyon. Pagkarinig nito, tuluyang nadurog si Jaya. Sinabi ni Jayan na kahit pinalaki siya ng kanyang ama sa kahirapan, hindi siya nito kailanman iniwan, kaya hindi rin niya kayang iwan ang mga ito. Inamin niya na ito lang ang alam niyang paraan para kumita, at kahit mamatay siya, wala namang magmamalasakit. Sinabi ni Jaya na may magmamalasakit siya. Nangako siya na aalagaan niya si Jayan, at sinabi na kung nakipagkita lang siya ng mas maaga, maaari sana silang namuhay ng mas maayos. Hiniling ni Jaya na mangako siya na maghahanap siya ng normal na trabaho. Iniwasan ni Jayan ang malinaw na sagot. Sinabi ni Jaya na gusto niyang bumalik sa China at manirahan sa dati nilang bahay. Nagulat si Jayan dahil akala niya ay gusto nitong pumunta sa Canada. Sinabi ni Jaya na ayaw na niyang pumunta sa Canada. Gusto niyang manatili kasama siya, magtrabaho kasama niya, at tapusin ang kanyang pag-aaral. Hinawakan niya ang kanyang kamay at hiniling na magtiwala siya sa kanya. Sa sandaling iyon, binugbog ng ama ni Nana ang manlalaban at inutusan itong subukan muli. Pagkatapos, ibinunyag na ang ina ni Jaya ay dumating na sa Thailand kasama ang bago nitong nobyo upang kunin siya. Kinabukasan, inihatid ni Jayan si Jaya sa tirahan ng kanyang ina, pero hindi niya ipinakita ang sarili at tahimik na umalis. Nalaman ni Jaya na matapos ang kasal, nais ng kanyang ina na manirahan sa Canada. Tumanggi si Jaya at sinabi na pagkatapos ng graduation, maninirahan siya sa dati nilang bahay sa China. Sinabi ng kanyang ina na wala ng silbi ang bahay at gusto na itong ibenta. Nakipagtalo si Jaya at tinanong kung ano ang mangyayari kung iwan din siya ng bagong nobyo nito. Pagkarinig nito, naging hindi komportable ang nobyo at umalis. Patuloy na nakiusap si Jaya sa kanyang ina na huwag ibenta ang bahay. Kasabay nito, nakita ng kanyang ina si Jayan at labis itong nagalit. Inakusahan niya si Jayan na lumalapit kay Jaya, kahit na stepbrother niya ito. Binalaan niya si Jaya na lumayo rito. Tinawag niyang walang trabaho at mapanganib si Jayan. Ibinunyag din na matapos ang kasal, sinadya ng kanyang ina na ilayo si Jaya kay Jayan at hinaharangan pa ang mga tawag nito mula sa Thailand. Samantala, nasa garahe si Jayan. Dumating muli ang parehong manlalaban at inaya siyang lumaban. Sinabi ni Jayan na bumalik na lang ito sa ibang pagkakataon. Dahil sa masamang pakiramdam, nananatiling tahimik at malungkot si Jaya. Sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na maghanda dahil babalik sila sa China kinabukasan. Galit at nasaktan, nagsimulang mag-empeke si Jaya, at maraming lumang liham ang nahulog. Ito ang mga liham na isinulat niya kay Jayan sa loob ng maraming taon. Sa likod ng bawat liham, tahimik na iginuhit ni Jayan ang kanyang mukha, iniisip kung ano ang magiging itsura niya paglaki niya. Pagkakita nito, tuluyang gumuho si Jaya. Napagtanto niya na hindi siya kailanman nakalimutan ni Jayan. Ang kanyang ina ang siyang naghiwalay sa kanila. Umiiyak, mahigpit niyang hinawakan ang mga liham. Nagpalit ang eksena. Nasa garahe si Jayan at nagtatrabaho. Kasabay nito, naghihintay si Jaya at ang kanyang ina kasama ang nobyo nito sa paliparan. Pero hindi dumating si Jaya. Bumalik sa bahay, umiiyak si Jaya sa kanyang kwarto. Pumasok si Jingjing at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jaya ang tungkol kay Jayan. Hindi alam ni Jingjing ang buong kwento, kaya mabilis siyang gumuhit ng isang simpleng mapa. Gamit ang mapang iyon sa gabi, nakarating si Jaya sa garahe ni Jayan. Nagulat si Jayan nang makita siya at tinanong kung bakit hindi pa siya umalis. Ipinaalala ni Jaya na kaarawan niya ngayon at dumating siya para batiin siya. Lumabas ang isang alaala ng kanilang pagkabata. Noon, napagdesisyonan ng kanilang ama na sabay na ipagdiriwang ang kanilang mga kaarawan sa iisang araw. Sa kasalukuyan, binati rin siya ni Jayan at napansin na umiiyak siya. Tinanong niya kung kumain na siya at isinama siya palabas. Maliit lamang ang lugar at iilang maliliit na tindahan lang ang bukas.
Bumili si Jaya ng cake at dinala siya sa isang maliit na silid sa likod ng garahe. Nagulat si Jaya sa kung paano siya namumuhay. Tinanong niya ang tunay na kaarawan ni Jayan, pero iniwasan niya ang tanong at sinabihan siyang mag-wish na lang. Mahiyain na nag-wish si Jaya. Sinabi ni Jayan na ang mga wish ay dapat itinatago sa puso. Pinakain niya ng cake si Jayan. Sinabi ni Jayan na hindi siya mahilig sa matatamis at binuksan ang isang beer. Uminom din si Jaya at pabirong sinabi na kung malasing siya, siya ang mag-aalaga sa kanya. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos uminom, nagreklamo si Jaya tungkol sa kanyang ina at sa mayamang nobyo nito. Sinabi ni Jaya na hindi niya pinagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Kumampi si Jayan sa ina niya. Sinabi niya na matapos ang diborsyo nito, maaaring maraming taon itong nag-isa at maingat na pinili ang bagong relasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Jayan na alam na ni Jayan na ampun siya. Inamin ito ni Jayan at ipinaliwanag na alam na niya ito mula pa sa simula dahil dumating siya sa pamilya bago pa isinilang si Jaya. Dahil dito, lalong naging malinaw na napakabata pa ni Jaya. Tuluyang bumigay si Jaya at umiyak ng husto. Sinabi niya na ibinebenta na ng kanyang ina ang lumang bahay sa China at na walang nagmamalasakit sa kanya sa buong mundo kahit ang kanyang kapatid na si Jayan. Tahimik lang na nakinig si Jayan. Inakusahan siya ni Jaya na hindi siya mahal nito. Sinabi ni Jayan na gabi na at sinubukan siyang pauwiin. Pero tumanggi si Jaya at sinabing pakiramdam niya ay ligtas siya sa kanya. Binalaan siya ni Jayan at tinanong kung paano niya nalaman na hindi siya masamang tao. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Jaya na manatili. Nagreklamo siya na hindi siya makatulog nang hindi naliligo at walang mainit na tubig sa bahay. Sa huli, pinayagan siya ni Jayan na manatili roon ng gabing iyon. Makalipas ang ilang sandali, sumakit ang tiyan ni Jaya. Ibinigay ni Jayan sa kanya ang kanyang damit at agad na lumabas upang bumili ng sanitary pads. Sa tindahan, naguguluhan si Jayan habang pinipili ang iba't ibang brand at sukat. Tahimik na nilagyan ng tindera ang bag ng ilang karagdagang protection items, pero hindi ito napansin ni Jayan. Bumalik siya sa garahe, ibinigay ang bag kay Jaya, at sinabing sa labas na lang siya maghihintay. Lumabas si Jaya na suot ang t-shirt ni Jayan. Agad na umiwas ng tingin si Jayan at sinabihan siyang matulog na. Makalipas ang ilang sandali, sinadyang ibinagsak ni Jaya ang baso. Tinawag niya si Jayan sa loob, ipinapakita na lumala ang pananakit ng kanyang tiyan. Nataranta si Jayan at naghanap sa internet. Nalaman niya na nakakatulong ang init at banayad na pressure. Hinawakan ni Jaya ang kanyang kamay. Hindi nagsalita si Jaya ng matagal, kaya naging kahina-hinala ang kanyang ina. Inisip nito na si Jayan ang dahilan kaya nagpasya siyang ibalik ito sa ampunan. Habang paalis na si Jayan, nagsalita si Jaya sa unang pagkakataon at tinawag siyang kuya. Nagulat ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, umaga na. Nagluluto si Jayan ng almusal. Dumating ang dalawang mekaniko na may dalang buko juice pero hindi pinapasok. Nagtataka sila kung sino ang nasa loob dahil hindi kailanman nagpapapasok si Jayan ng kahit sino. Nagbiro sila na baka sinana iyon saka bumalik sa trabaho. Inaantok na lumabas si Jaya at naupo sa loob ng isang kotse na inaayos. Nagulat ang mga mekaniko nang makita siya. Ipinakilala ni Jaya ang sarili bilang nakababatang kapatid ni Jayan. Pinagalitan ni Jayan ang mga mekaniko at pagkatapos ay pinagalitan din si Jaya dahil hindi siya maayos ang suot. Sinabihan niya itong magbihis at kumain. Maingat siyang naghanda ng pagkain para sa kanya. Humingi si Jaya ng tulong para buksan ang kanyang bag. Pero tumanggi si Jayan dahil natatakot siyang baka may masira ito. Iginiit ni Jaya na mananatili siya roon. Naguguluhan ang mga mekaniko, iniisip kung magkapatid ba sila o magkasintahan. Nagpatuloy ang kanilang mga biruan habang nagluluto at kumakain. Samantala, ipinakita si Linsu, ang tagapag-organisa ng underground races at fights, habang siya mismo ay nakikipagkarera. Isang misteryosong lalaki na may suot na cap na may simbolo ng buwan ang tinalo siya gamit ang itim na kotse. Nahumaling si Linsu sa racer na ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Sa sumunod na eksena, dumating sa garahe ang dating kalaban ni Jayan, kasama ang kanyang gang upang maghiganti. Wala si Jayan, kaya sinimulan nilang atakihin ang mga mekaniko at sirain ang garahe. Sa sandaling iyon, dumating si Sunlai at nakipagtalo sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Jaya. Sinipa ni Jaya ang isa sa mga lalaki. Mabilis na nauwi sa isang buong sagupaan ang sitwasyon. Binuksan ni Jaya ang live video upang maipakita ang karahasan. Sinubukang agawin ng isang lalaki ang kanyang telepono, pero dumating si Jayan sa sandaling iyon. Iniligtas niya si Jaya at matinding nakipaglaban sa kanyang dating kalaban. Sa labas, nakikipaglaban naman siya kay Sunlai.
Nang banta ni Jaya na tatawag siya ng pulis, nagsitakbuhan ang mga umaatake. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Jaya kung bakit hindi niya tinawag ang pulis. Ipinaliwanag ni Sunlay na sangkot sa korupsyon ang pulisya at mas lalo lang lalala ang gulo kapag tumawag sila. Pinanatag niya ang loob ni Jaya na malakas si Jayan. Ngunit mas lalong naging malinaw na ang kakayahan ni Jayan ay hindi lang sa karera at laban. Habang naglilinis ng garahe, pinapulot ni Jayan kay Jaya ang mga nut at bolt. Sandaling nagtinginan silang dalawa ng tahimik. May kakaibang tensyon at awkward na pakiramdam sa hangin. Pagkatapos, nagpalit ng eksena. Ipinakita si Linsu. Nakatanggap siya ng larawan ng isang pink na racing car na nakarehistro sa pangalan ng may-ari ng pet shop. Nagduda, pumunta siya roon at natuklasang ang kotse ay pag-aari pala ni Sunlay. Kinuwestiyon niya si Sunlay at tinanong din tungkol sa itim na racing car. Tumanggi si Sunlay at sinabing wala siyang alam. Pagkaalis ni Linsway, napagtanto ni Sunlay na si Jayan pala ang hinahanap nito. Binalaan niya si Jayan at sinabi ang tungkol sa imbitasyon sa karera. Nagpa siya si Jayan na sanayin siya. Ipinakita niya kay Sunlay ang kanyang lumang itim na kotse, pero binigyan siya ng mas lumang sasakyan para sa ensayo. Tinuruan niya ito magmaneho at magdrift. Unti-unting nagkaroon ng kumpiyansa si Sunlay. Samantala, pumunta si Watching sa isang manghula at nagtanong tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Nalito siya at napunta sa usapan tungkol sa buwan. Kinabukasan sa paaralan, muling nakilala ni Jaya si Watching. Napansin niya ang malaking litrato ni Jayan sa notice board. Sinabi ni Watching na sikat noon si Jayan. Bumalik sa garahe, nakita ni Jaya si Jayan na naninigarilyo at sinubukan niya rin ito. Pinigilan siya ni Jayan. Sinabi ni Jaya na mula ngayon ay hindi na niya ito tatawaging kuya, kundi Jayan na lang. Habang nag-iimpake, nakita ni Jaya ang mga protection items sa kanyang bag. Dahil sa maling akala tungkol sa intensyon ni Jayan, umalis siya ng walang paalam. Sa daan, sinabi ni Sunlay kay Jaya ang tungkol sa school date ni Jayan. Tinanong ni Jaya kung may girlfriend si Jayan. Sinabi ni Sunlay na hindi niya alam. Sa susunod na eksena, nakipagkita si Jayan sa isang misteryosong lalaki at sinabi nitong may natitira na lamang siyang 2 buwan. Pagkatapos nito, dumating sina Sunlay at Jaya para sa drifting practice. Dahan-dahang natututo si Jaya at kalaunan ay nagtagumpay rin siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Watching at isinama si Jaya sa isang car party. Sa party, sinadya ni Wan King na banggain si Lin habang nandoon si Jaya. Kumuha siya ng litrato at ipinadala ito kay Jayan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jaya na huwag pansinin ang tawag ni Jayan. Si Jayan, galit at seloso, ay agad na nagmaneho papunta sa party. Sa party, naglalaro si Jaya kasama si Toto. Biglang dumating ang parehong playboy. Nakilala niya si Jaya mula sa karera at sinabing kaya niyang ibunyag ang mga sikreto ni Jayan, pati na ang pagkakaroon nito ng girlfriend. Palihim siyang naglagay ng kung ano sa inumin ni Jaya. Pagkatapos uminom, nahilo si Jaya. Dumating si Linsu at nawalan ng malay si Jaya at bumagsak sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Jayan, galit na galit. Maling akala niya ang sitwasyon at inatake si Linsu. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Nagkamalay si Jaya at pinatigil sila. Ipinaliwanag ni Jaya na may ibang lalaki na naglagay ng droga sa kanya at si Linsu ang tunay na nagligtas ng kanyang buhay. Habang nag-uusap sila, kinamot ni Jaya ang kanyang liig at napansin na may allergy siya sa peach. Agad siyang dinala ni Jayan sa ospital at binayaran ang buong gamutan. Sinabi ng doktor na malnourished si Jaya at kailangan niya ng tamang pag-aalaga. Nakaramdam si Jaya ng guilt dahil pati si Jayan ay nadadamay sa kanyang mga problema. Samantala, inakala ni Wan King na nagtagumpay ang plano niyang selos, pero si Jaya ay hindi komportable ang pakiramdam. Na-admit si Jaya sa ospital para magpahinga ng gabi. Nanatiling kalmado si Jayan at sinabihan siyang magpahinga. Nagtataka si Jaya kung bakit hindi pa tinatanong ni Jayan ang tungkol sa larawan niya kasama si Linsu. Ipinaliwanag niya ang sarili at sinabing tinulungan lang siya ni Linsu. Hindi pinansin ni Jayan ang lahat ng iyon at simpleng tinanong kung gusto niya ng makakain. Tinanong ni Jaya si Jayan kung lumabas ba siya ng bayan para makipagkita sa isang tao. Tahimik na sinabi ni Jayan na lalaki iyon, hindi babae, at tinanong kung may nanakot ba sa kanya. Naramdaman ni Jaya ang ginhawa at biglang nagutom. Humingi siya ng mansanas. Biglang dumating si Sunlay na may dalang pagkain, nagkamali ng akala sa sitwasyon. Tinukso ni Sunlay si Jayan sa labas, tinatanong siya tungkol sa kanyang girlfriend. Malinaw na sinabi ni Jayan na wala siyang girlfriend. Sa loob ng kwarto, sinabi niya kay Jaya na siya ay single at ang bahay niya ay bahay rin ito. Tiniyak niya na ligtas siyang manatili roon.
dumating ang isang nurse para sa mga papeles. Pinirmahan ni Jayan ang mga dokumento gamit ang parehong ballpen na ibinigay sa kanya ni Jaya. Nang makita ito, natuwa si Jaya. Sinabi ni Jayan na sa labas na lang siya matutulog at tawagin na lang siya kung may kailangan ito. Ngumiti si Jaya. Samantala, humingi ng paumanhin si Watching kay Linsway, sinasabing hindi niya alam ang tungkol sa allergy ni Jaya sa peach. Tinanggap ng lahat na nahilo si Jaya dahil sa allergy. Walang nakakaalam na may naglagay ng kung ano sa inumin niya. Kinabukasan, plano ni Jayan na ihatid si Jaya pa uwi, pero iginiit nito na manatili sa garahe. Emosyonal niyang ipinaliwanag na menor de edad siya, wala siyang tagapag-alaga, at ayaw na niyang bumalik sa ospital. Kahit sinubukan ni Jayan, hindi niya siya napilit at pumayag na lang sa huli. Pumasok si Jaya, kunwari ay magpapalit ng damit. Pero sa totoo lang, hinahanap niya ang locket na binanggit ni Sunlay na iniingatan ni Jayan para sa kanyang girlfriend. Hindi niya nakita ang locket, kundi ang bag lang na may pads at protection items. Napagtanto niya na malamang ay nasa kay Jayan pa rin ang locket. Tinawag siya ni Jayan para kumain. Binigyan siya ng mainit na gatas at pinilit na inumin ito. Binalaan siya na kung hindi siya iinom, iiwan niya siya sa bahay ng kanyang ama. Pinakain din siya ng itlog at mga pagkaing mayaman sa protina, at sinabing kung mananatili siya sa kanya, responsibilidad niyang alagaan siya. Nang lumamig ang gatas, pinainit muli ni Jayan at ibinigay sa kanya. Samantala, galit na hinarap ni Linsui si Nana. Binalaan niya ang mga tauhan ni Nana na lumayo sa kanyang pinsan na si Wanqing. Sinabi niya na hindi niya papayagan ang anumang sapilitang ugnayan. Dinala ni Wanqing si Jaya sa paaralan. Nagpasya si Jaya na mag-aral doon upang manatili sa Thailand at kinansela ang plano niyang pumunta sa Canada. Dahil sa hirap sa wika, sumali muna siya sa isang language institute na pinapatakbo ng pamilya ni Wanqing, kung saan puro dayuhang estudyante ang naroon. Pagkatapos ng kurso, maaari na siyang mag-apply sa isang universidad. Sa ibang lugar, nakipagkita si Jayan sa parehong misteryosong lalaki. Sinabi ng lalaki na para sa isang mahalagang karera, kailangan nilang maghanda ng kotse, at napakahalaga na mapabilang sa top 3 upang makapagpatuloy. Determinadong nagdala si Jaya ng kumot at panlaban sa lamok para sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, dumating si Jayan at tinulungan siyang buhatin ito papasok. Tinanong ni Jayan kung bakit ito umiinom ng sobra. Pasuray-suray na sumagot ang ama ni Jaya at sinabing itanong na lang iyon kapag siya ay sober na. Habang inaayos ang ilaw, nagdikit ang mga daliri ni Jayan at Jaya at kapwa sila nakaramdam ng kakaibang kaba. Ang kanyang ama, sa isang bihirang sandali ng linaw, ay humingi ng tawad sa kabiguang maging mabuting magulang. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Jayan kay Jaya na aalis siya ng bayan sa loob ng 3 araw at binalaan siyang huwag lumapit sa garahe. Iginiit ni Jaya na mananatili siya sa Thailand at ibinunyag na sumali siya sa isang language course. Naiinis si Jayan at sinabing mas mabuting pumunta siya sa Canada para sa mas magandang kinabukasan. Pero tumanggi si Jaya. Binigyan siya ni Jaya ng pera at nangakong babalik agad. Mula sa balkonahe, pinanood ni Jaya ang kanyang pag-alis, puno ng pag-aalala at pananabik ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, tinawagan ni Jaya ang kanyang ina at ama at ibinalita ang tungkol sa kanyang pag-aaral. Hiniling niya sa kanyang ama na ipagluto siya at pumayag ito. Nagkaroon sila ng tahimik at payapang sandali at pinuri ni Jaya ang niluto nito. Samantala, nahirapan si Jaya na hanapin ang mga piyesa ng kotse na kailangan niya, kaya siya na mismo ang gumawa ng mga ito. Dumating ang araw ng karera. Si Linsu, na may planong mandaya, ay binasa ang kalsada at in-upgrade ang kanyang mga gulong. Nadulas ang kotse ni Jayan at nanguna si Linsu. Pero sa husay ni Jayan, minanyobra niya ang sasakyan paatras, nabawi ang kontrol at nagtapos sa pangalawang pwesto, kaya nakapasok siya sa top 3. Dinala ni Watching si Jaya sa bahay ni Linsu upang makita ang koleksyon nito ng mga kotse. Sa CCTV, napansin ni Linsu si Jaya at naging kahina-hinala. Matalino niyang pinaalis si Watching at hinarap si Jaya ng mag-isa, inaakusahan siyang naniniktik at kumukuha ng litrato. Pinatay at binuksan niya ang ilaw upang takutin siya, at kalaunan ay inalok siyang ihatid pa uwi. Habang nasa biyahe, pinag-usapan ni Linsu ang tungkol sa mga kotse, at inamin ni Jaya na gusto niya ang mga taong may parehong pagmamahal sa sasakyan tulad niya. Inihatid siya ni Linsu sa bahay ng kanyang ama. Sa galit, malakas na isinara ni Jaya ang pinto ng kotse at nagbantang sisirain ito kung hindi siya aalis. Natawa si Linsu na tila naaliw sa kanyang katapangan. Samantala, tinawagan ng ina ni Jaya si Jayan, sinabing dumating si Jaya sa bahay sakay ng isang sports car at pinaalalahanan siyang menor de edad pa ito. Nag-alala si Jayan at agad siyang tumawag upang makipagkita kay Jaya.
Gabing iyon, dinala ni Giant si Jaya sa isang parke na puno ng mga magkasintahan. Kinausap niya ito tungkol sa mga relasyon ng kabataan. Ibinahagi ang kwento ng isang babaeng muntik nang masira ang buhay dahil sa isang lalaking emosyonal na sinaktan siya. Binalaan ni Giant na kadalasang tinatrato lang na parang tropeo ang mga batang babae, kaya kailangan nilang mag-ingat. Hindi sumang-ayon si Jaya, iginiit na hindi lahat ng relasyon ay masama. Habang naglalakad sila, nadulas ang paa ni Jaya at nasalo siya ni Giant. Sa isang sandali, napuno ng kakaiba ngunit romantikong tensyon ang hangin. Ngunit agad bumalik si Giant sa pagiging mapagprotekta, pinayuhan siyang manatiling alerto. Bumalik sila sa garahe, kung saan matibay na ipinahayag ni Jaya na mag-aaral siya at mananatili roon. Sinubukan siyang turuan ng mga kaibigan ni Giant, ngunit pinatahimik silang lahat ni Giant. Dumating si Sunlay na may dalang pagkain at sinabihan si Jaya na magpahinga dahil may pasok siya kinabukasan. Habang naghugas ng kamay, napansin ni Jaya ang isang babaeng nakaitim na damit na may mga tatoo na nakatayo sa loob ng garahe. Kusang napaatras si Jaya, ngunit pinigilan siya ng babae, si Nana pala iyon. Tinanong ni Nana si Jaya tungkol sa nangyari sa boxing club at nagbitaw ng bastos na komento tungkol sa relasyon nito kay Giant. Nainsulto si Jaya at tumangging sumagot. Tumawa si Nana, kaswal na ipinakita ang kanyang dragon tattoo, at tinanong ang pangalan ni Jaya at kung paano niya nakilala si Giant. Sakto namang dumating si Giant at binalaan si Nana na huwag guluhin si Jaya. Pabirong tinanong ni Nana kung bakit siya iniwan ni Giant para sa bagong babae. Umupo ang lahat upang kumain. Nagdala si Sunlay ng chicken soup na espesyal para kay Jaya. Paulit-ulit na nagtatanong si Nana tungkol sa relasyon ni Jaya at Giant kung magkadugo ba sila. Iniiwasan ni Giant ang mga tanong niya at kalaunan ay umalis. Napansin ni Nana kung paano tumingin si Jaya kay Giant at sinadyang umupo malapit dito, bahagyang hinahawakan siya para pagselosin si Jaya. Kitang-kita ang pagkailang ni Jaya. Pinakain ni Giant si Jaya, sinabihang kumain ng maayos bago umuwi. Iginiit ni Jaya na may homework siya at nanatili sa loob. Maya-maya, dinalhan siya ni Sunlay ng tubig ng buko. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Jaya kung girlfriend ba ni Giant si Nana. Tiniyak ni Sunlay kay Jaya na walang romantikong interes si Giant kay Nana. Pagkatapos, inalok ni Nana si Giant ng pera, sinasabing binili na ng kanyang ama ang lahat ng piyesang kailangan niya sa kotse. Magalang na tumanggi si Giant at pinaalis siya. Narinig ni Jaya ang lahat at napagtanto niyang may gusto si Nana kay Giant. Muli, sinabi ni Giant kay Jaya na marumi at delikado ang garahe at iginiit na umuwi na siya. Nag-isip si Jaya ng mga dahilan at tumangging umalis. Tuluyang nawalan ng magawa si Giant. Kinabukasan, ginising niya si Jaya para sa klase. Nahuhuli na siya at nagpanik, nag-aalalang hindi niya mahahanap ang Language Institute dahil hindi siya marunong mag-Thai. Inihatid siya ni Giant gamit ang kanyang motorsiklo at tinulungan siyang tanggalin ang helmet pagdating nila. Inabot ni Jaya sa kanya ang liham para sa parent-teacher meeting. Samantala, dumating si Lin sa garahe ni Giant kunwari ay may ipapagawa sa makina, pero pinaalis siya ni Giant. Pagkatapos, pumunta si Lin sa restaurant ng ama ni Jaya at umorder ng pinakamahal na putahe. Dumating si Giant at agad na pagtanto ni Lin na ito ang racer na gusto ni Jaya. Kalaunan, binigyan ni Giant si Jaya ng school uniform na maingat niyang itinago. Lubos na naantig si Jaya. Sa paaralan, binanggit ni Wan King na ang uniforme ay pag-aari ng isang top student. Nagtaka si Jaya kung bakit umalis sa paaralan ang isang taong ganoon katalino. Pagkatapos ng klase, ginamit niya ang homework bilang dahilan at tinanong si Giant kung bakit siya huminto. Iniwasan ni Giant ang tanong. Dinala ni Sunlay si Jaya sa pet shop niya, kung saan napansin niya ang isang mahina at inabandunang tuta. Bumalik sa alaala ni Jaya ang tuta na sabay nilang inalagaan ni Giant noon. Ipinilit niyang alagaan ito, ngunit noong una ay tumanggi si Giant, nagbabala na ang pagkakaroon ng attachment ay nagdudulot ng sakit, lalo na kung aalis din siya ng Thailand sa lalong madaling panahon. Naiinis, umalis si Jaya. Gabing iyon, pinagalitan ni Giant si Sunlay dahil ipinakita pa nito ang tuta kay Jaya. Kinabukasan, dinala ni Sunlay ang parehong tuta sa garahe, palihim palang pumayag si Giant mula pa noong una. Sobrang saya ni Jaya at nagpasya siyang manatili na roon ng tuluyan. Sa unang pagkakataon, lantaran na tumawa si Giant. Muling nagpakita si Nana at, nang sila na lang ni Giant, inaya niya itong makipagkita sa kanyang ama para sa negosyo. Matigas na tumanggi si Giant. Lumapit si Jaya na may dalang mansanas at pinakain si Giant gamit ang sarili niyang kamay. Napanood ito ni Nana, natigilan, nakaramdam ng pagkatalo at tuluyang umalis. Kitang-kita ang saya ni Jaya.
Nagbiro si Jayan tungkol sa kung gaano kakumpiyansa si Jeya at tinanong kung akala ba talaga nito kakainin niya ang kahit anong ibigay niya. Tumawa si Jeya at tinanong kung natatakot ba siya sa mga clingy na babae. Sumagot si Jayan na wala siyang kinatatakutan at kahit dumating man ang takot, ipaubayan niya ito sa kapalaran. Kumagat din si Jeya sa mansanas. Kalaunan, parehong kumuha ng driving test sina Jeya at Nana. Pumasa si Jeya, isang mahalagang hakbang patungo sa kanyang kalayaan at kumpiyansa. Nagkomento si Nana na naging magkaibigan na raw sila ni Jeya. Sa garahe, isang batang mekaniko ang nakatanggap ng resulta ng kanyang exam, mababa ang marka niya at kailangan ng pirma ng magulang. Habang sinasabi ng iba na peke na lang ito, sinuri ni Jayan ang papel, siya na mismo ang pumirma at pinayuhan ang bata na magtiwala sa sarili niyang kakayahan. Samantala, pumunta si Jeya upang makipagkita kay Sunlay, ngunit nahuli ito. Habang naghihintay, nakasalubong niya si Lin Sui. Nag-usap sila tungkol sa mga kotse at inalok siya nito ng inumin. Nahulaan nitong hinihintay niya ang pink na pickup ni Sunlay at inalok siyang ihatid pataas ng bundok. Nag-message si Sunlay na naligaw siya at magkikita na lang sila sa tuktok ng bundok. Dinala ni Lin Sui si Jeya sa bundok gamit ang kanyang asul na kotse. Magsisimula na ang isang karera sa pagitan ni Lin Sui at Sunlay. Habang pababa sila, hirap na hirap si Sunlay. Buong kumpiyansang hinawakan ni Jeya ang manibela at ligtas na naibaba ang sasakyan sa loob lamang ng 23 minuto. Sa cupcake shop pagkatapos, lumabas na bayad na pala ni Lin Sui ang lahat. Pumili si Jeya ng cupcake na walang cream dahil hindi mahilig si Jayan sa matamis. Tahimik silang pinanood ni Lin Sui mula sa malayo. Napansin ito ni Jeya at tinanong si Jayan kung galit ba siya dahil nagtatanong siya sa iba tungkol sa kanya. Lumapit si Jayan at diretsahang tinanong kung bakit gusto niyang malaman ang napakaraming bagay tungkol sa kanya at pinaalala na hindi sila magkadugo at kung ano ang maaaring isipin ng iba. Pinunto pa niya kung may gusto ba siyang higit pa sa pagitan nila. Nagulat at napahiya, itinulak siya ni Jeya at tumakbo palayo. Kalaunan, pumunta si Lin Sui sa restaurant ng ama ni Jeya bilang customer. Sinabi niyang maalat ang dumplings at pinanood si Jayan na kumakain ng fried rice. Tahimik na gumawa si Jayan ng panibagong fried rice para sa kanya at, sa malamig na tono, sinabing kumain ito at umalis. Pagkatapos, ibinunyag ni Lin Sui na alam niyang si Jayan ang racer na tumalo sa kanya sa bundok at sa boxing arena. Hinamon niya si Jayan sa isang one-on-one na karera. Tumanggi si Jayan, sinabing natalo na niya ito noon at wala na siyang interes ngayon. Nagpilit si Lin Sui, ngunit tinalikuran lang siya ni Jayan at umalis. Kalaunan, nakipagkita si Jayan sa misteryosong lalaki na nagsabing iisang huling karera na lang ang natitira. Naalala ni Jayan ang payo ng kanyang ama na ang kotse ay bahagi ng katawan ng driver. Manatiling kalmado. Maging matapang. Damhin ang sasakyan. Ramdam niya ang bigat ng huling karera. Kapag siya ang nagwagi, mabubunyag ang iligal na racing business. Sa klase, may isang lalaking nagngangalang Pangkain na paulit-ulit na sinusubukang kausapin si Jeya, kumikilos ng bastos at nakakainis. Nagsimula ang leksyon ng guro. Pero kahit tapos na ang klase, patuloy pa rin si Pangkay. Matigas na sinabi ni Jeya na hindi sila magkakilala at iwan na siya nito. Ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan. Para makaiwas, lumabas siya sa bintana ng banyo. Sa labas, nakita niya si Jayan na nakikipagkita sa isang lalaking may bleached na buhok. Iniabot ng lalaki kay Jayan ang isang bag. Sinuri ni Jayan ang laman ng bag, binayaran ang lalaki, at sinabi nitong karangalan ang makapagtrabaho para sa kanya. Tahimik na pinanood ni Jeya ang lahat. Muling tinawag ni Pangkay ang pangalan niya. Sa mabilis na pag-iisip, nagpanggap si Jeya na si Jayan ang susundo sa kanya. Agad na naunawaan ni Jayan ang sitwasyon at mahinahong sinabi na ihahatid niya siya pauwi. Sa biyahe, sunod-sunod na nagtanong si Jeya sa kanya. Ano ang laman ng bag? Bakit tinatawag siyang kibos ng lalaking iyon? Saan siya pumupunta nitong mga nakaraang araw? Sumagot si Jayan ng sapat lang upang mapawi ang kanyang kuryosidad, ngunit hindi nagbigay ng buong paliwanag at binalaan siyang mag-ingat kay Pangkay. Sa kaibuturan, masaya si Jeya dahil pakiramdam niya ay pinoprotektahan siya nito. Si Jayan naman ay nag-iisa, gumuguhit ng mukha ni Jeya. Paulit-ulit sa kanyang isip ang kanilang mga alaala, ang boses niya, ang mga galaw, ang kurba ng kanyang ngiti. Samantala, patuloy si Jayan sa kanyang pagsasanay sa pagmamaneho, paggawa ng mga delivery at pagpapahusay ng kanyang reflexes. Tinanggal ng kanyang ama ang ABS system ng kanyang kotse, pinilit siyang kontrolin ito ng walang safety support. Binalaan siya tungkol sa pagtaob at mahihirap na liko sa bundok. Seryosong nagsanay si Jayan, bawat manyobra ay hinasa hanggang sa pagiging perpekto.
Isang hapon, hindi sinasadyang nasilayan ni Jaya ang sketchbook ni Jayan. Napunta ang kanyang paningin sa sariling portrait at hindi niya napigilang mapangiti. Palihim niyang kinunan ito ng litrato bago ibinalik ang sketchbook. Kinagabihan, nagsanay siya sa drifting. Ipinahiram ni Nana ang asul na kotse at lalo pang tumaas ang kumpiyansa ni Jaya. Sa ibang lugar, kinwestiyon ni Linsui silang Yafong tungkol kay Jayan. Inamin nilang na napakahusay ni Jayan, halos imposibleng talunin maliban na lang kung sisirain ang mga piyesa ng kanyang kotse. Sa pamamagitan ng presyon, nakuha ni Linsui ang listahan ng mga piyesa at upgrades. Ipinakilala naman ni Nana si Jaya kina Linsui at Lian Yibum. Pumayag si Linsui na turuan si Jaya sa drifting. Hiniling ni Jaya na mag-drift siya ng hugis puso. Matapos ang ilang subok, nagawa niya ang perpektong hugis pusong marka ng gulong. Sumilay ang napakaliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Humanga si Linsui, ngunit naramdaman ni Jaya na ang atensyon nito ay nasa iba. Samantala, walang tigil sa pagsasanay si Jayan sa mga bundok kasama ang kanyang ama. Isang araw, maaga siyang dumating sa language school ni Jaya. Nagbubulungan ang kanyang mga kaklase na gwapo si Jayan. Sa open house, nagbigay si Jaya ng maikling talumpati sa thigh. Pinanood siya ni Jaya nang may pagmamalaki at tila napuno ang kanyang dibdib ng tuwa. Biglang bumuhos ang ulan. Ipinatong ni Jayan ang kanyang jacket kay Jaya at magkasama silang tumayo sa ilalim ng isang tindahan, tahimik lang. Nahihiyang hinawakan ni Jaya ang kamay niya at bumulong na nilalamig siya. Dahan-dahang inilagay ni Jayan ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Jaya, hinayaan silang damhin lang ang ulan at ang sandali. Makalipas ang ilang sandali, humingi si Jaya ng hairdryer kay Jayan. Basang-basa ang kanyang buhok dahil sa ulan. Dahan-dahang pinatuyo ni Jayan ang kanyang buhok, parehong may mahiyain ngunit mainit ng ngiti. Nang humingi si Jayan ng tubig, nagbiro si Jayan na napakahirap niyang alagaan at nagtaka kung sino ang mag-aasawa sa kanya. Sumagot si Jayan ng may kumpiyansa. Magiging mabuting asawa siya, maamo, cute, matalino at maunawain. Tinukso siya ni Jayan na wala siyang kilalang ganoong tao. Bumato si Jaya ng unan sa kanya at nagbiro na siya lang ang guguluhin niya habang buhay. Habang papalapit ang bagong taon, sinabi ni Jaya na gusto niyang panoorin ang mga ilaw at festival kasama siya. Ipinagpaliban ito ni Jayan at sinabihan siyang matulog na. Pagkatapos, tinanong siya ni Jaya tungkol sa kwento ng kanyang pagkabata at sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Jayan na nagsimula ito sa isang maliit na insidente. Ang ama ni Jayan, lasing, ay nabasag ang paso ng bulaklak ng kanyang ina. Para sa kanyang ama, maliit lang iyon, ngunit para sa kanyang ina, iyon ang lahat. Walang dumating na paghingi ng tawad. Nanatili ang galit, lumayo ang loob at kalaunan ay nauwi sa diborsyo. Tinanong ni Jaya kung palaging nauwi sa masama ang mga pag-aasawa. Mahinahong sumagot si Jayan na hindi ang kasal ang masama, kundi ang mga tao. Napagtanto ni Jayan na kapag magkasamang humaharap ang dalawang tao sa mga pagsubok, kaya nilang lampasan ang kahit ano. Ang pagiging magkapartner ang tunay na mahalaga, ayon sa kanya. Biro ni Jaya na magiging mabuting asawa siya. Ngumiti si Jayan at sinabing, ang desisyong iyan ay para sa magiging asawa mo sa hinaharap. Kalaunan, lumabas si Jayan at napaisip ng malalim. May bagong damdaming namumuo sa kanya, pag-ibig. Nakikita niya si Jaya bilang inosente at maamong batang babae noon, ngunit ngayon ay ganap ng lumaki. Ang tindi ng kanyang nararamdaman ay sabay na nakakapagpasaya at nakakatakot. Gabing iyon, tahimik siyang lumapit kay Jaya at nilagyan siya ng kumot. Sa kanyang pagtulog, binanggit ni Jaya ang tungkol sa regalo para sa bagong taon. Bumulong si Jayan, kahit ano pa ang ibigay mo, sapat na iyon. Samantala, ginipit ni Linsui si Leng Yanfong at nakuha ang kanyang mga pribadong video at kalaunan ay hinarap si Jayan. Binalaan ni Linsui si Jayan na lumayo kay Jaya at naghamon ng karera. Ang karera ay magtatapos sa charity performance ni Jaya, at ang matatalo ay kailangang mawala sa buhay ng isa't isa. Nagsimula ang karera sa mga pampublikong kalsada, mapanganib at magulo. Dumating si Jayan sa charity event sa tamang oras. Umawit si Jia, ang kanyang boses ay parang banayad na pag-amin ng kanyang damdamin. Pinanood siya ni Jayan, labis na naantig hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, magkasama silang naupo sa loob ng mga kotse, nagpapalitan ng pagbati para sa bagong taon. Ipinahayag ni Jaya ang kanyang kagustuhang magdiwang ng mga pista, makakita ng sea lights, at panoorin ang dragon dance kasama siya. Ngumiti si Jayan at pumayag. Sa tabi ng dagat, isinigaw ni Jaya ang kanyang hiling. Nais niya na ang taong mahal niya ay laging makaintindi sa kanyang mga awit at damdamin, at manatili siyang malapit sa puso nito na parang buwan.
Tahimik na gumawa rin ng kahilingang iyon si Jayan sa ilalim ng gabing kalangitan, lihim na umaasang hindi sila kailanman maghihiwalay. Ipinatong ni Jeya ang kanyang ulo sa balikat ni Jayan at nakatulog. May dumaan na bulalakaw sa langit. Bumulong si Jayan sa katahimikan na hindi sila kailanman maghihiwalay ni Jeya. Kinabukasan, nalaman ni Jeya ang pagkakakilanlan ng lalaking may bleach na buhok na nagbigay ng blueprints kay Jayan, si Jayang Fan, ang parehong lalaking nambubuli sa kanya sa paaralan. Hinarap niya ito at natuklasang ang laman ng package ay ang buong blueprint ng kotse. Kalaunan, kinumpirma ito ni Jayan. Nagkunwari si Jeya na galit pero hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Tiningnan ni Jayan ang blueprints na may bahagyang ngiti. Makalipas ang ilang sandali, binanggit ni Pangkai ang isang alamat na racer na tinatawag na Death the Senior na nanalo sa lahat ng karera hanggang sa bigla itong nawala bago ang kanyang college entrance exam. Hindi pinansin ni Jeya si Pangkai at nag-focus sa klase. Nang maligaw siya pagkatapos ng klase, nag-message siya kay Jayan. Umiti si Jayan at maingat siyang ginabayan hanggang sa makauwi siya ng ligtas. Nagpadala pa si Jayan ng larawan ng kanyang classroom upang ipakita ang kanyang lokasyon. Sa refleksyon ng larawan, napansin ni Jayan ang isang lalaking nakatayo sa likuran niya at agad siyang naging alerto. Pagkatapos ng klase, sinubukang sundan muli ni Pangkai si Jeya, pero dumating si Jayan sa tamang oras. Nang marinig ni Pangkai ang pangalan ni Jayan, natigilan siya, natakot at umatras. Ligtas na inihatid ni Jayan si Jeya pauwi. Kinabukasan, inanunsyo ni Nana na naaprubahan na ang permiso upang ituloy ang charity donation. Sa klase, biglang dumating si Nana, ininsulto si Jeya at pinilit siyang lumabas. Sumunod si Jeya, ngunit binalaan si Nana na huwag sasabihin kay Jayan ang anumang nangyari. Sa cave, ibinunyag ni Nana kay Jeya ang nakaraan ni Jayan. Sinabi niyang una niya itong nakita sa garahe ng kanyang ama. Focus. Seryoso. Hindi uminom. Hindi sumasali sa party. Laging puno ng libro ang kanyang locker. Gabing iyon, malakas ang ulan nang dumating si Jayan sa garahe, kung saan nagkakasiyahan siya at ang kanyang mga kaibigan. Maingat na pinatuyo ni Jayan ang buhok ni Jeya, pinainit ang kanyang mga kamay at inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Napansin ni Jeya ang isang keychain na may araw at buwan, simbolo ng araw at gabi, na nangangahulugang na-miss siya ni Jayan. Nakita ito ni Jayan sa kanyang kamay at tahimik na ngumiti. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang fireworks. Binigyan ng lahat si Jayan ng pulang sobre. Binati ni Chama si Jayan ng maligayang bagong taon. Ibinalik ni Jeya ang espesyal na keychain at pinalitan ito ng isang simpleng keychain, sinasabing hindi na niya ito kailangan dahil nakabalik na siya. Inihatid siya ni Jayan pauwi. Nagdagdag si Jeya ng isang kondisyon. Gusto niya ng piggyback ride, tulad noong pagkabata. Si Jayan ay pumayag. Parang nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan habang binuhat niya si Jeya paakyat ng hagdan. Sa bahay, mabilis na pumasok si Jeya sa kanyang kwarto habang si Jayan ay nanatili sa labas, sa katahimik na umalis. Narinig ni Chayamo ang kanyang mga hakbang kaya lumabas siya at tinanong kung saan siya pupunta. Gusto niyang magkwento si Jayan ng bagong taon. Sumagot si Jayan na lagi naman siyang nakakatulog sa gitna ng kwento. Nagpilit si Chayamo, kaya pumayag si Jayan, 1 oras lang. Sa line dance, hinawakan ni Jeya ang kamay ni Jayan sa gitna ng karamihan. Dahil sa kaunting tulak, aksidenteng nahalikan niya ang pisngi nito. Nataranta siya at humingi ng paumanhin pero lihim na masaya. Sa sandaling iyon, nakasalubong nila ang pamilyang Vaughan, si Mr. Vaughan, Nana at Hajang. Hinila ni Mr. Vaughan si Jeya palapit, may pahiwatig tungkol sa negosyo at kasal. Mahigpit na hinawakan ni Jayan ang kamay ni Jeya, malinaw ang kanyang intensyon. Lalong tumindi ang tensyon. Mukhang mauwi na sana sa gulo. Pero dumating si Sonlai at sinira ang tensyon sa isang malakas na biro na nagpapagaan ng sitwasyon. Nagsimulang kumuha ng litrato ang mga turista at agad nagkalat ang bulungan tungkol sa arranged marriage at sa pilitang kasunduan. Tahimik na umuwi si Jeya. Tinukso ni Sonlai si Jayan, binanggit na hinawakan siya ni Jeya sa kamay. Binaliwala lang ito ni Jayan na para bang walang ibig sabihin. Ngumiti si Sonlai at sinabing karma yan. Nahulog ka na sa kanya. Sa garahe, dumating ang isang package na nakapangalan kay Jayan. Mga imported na piyesa ng kotse ang laman nito. Tumanggi si Jayan na tanggapin ito at pinabalik ang lahat sa nag-deliver. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan niya ang sariling gawa niyang piyesa sa kotse, ngunit natunaw ang mga ito dahil sa init at nagbuga ng usok ang makina. Tumawag si Jayan sa kanyang ama at ipinaliwanag na wala na siyang ibang pagpipilian dahil kontrolado nito ang lahat ng imported parts. Sinuri ng kanyang ama ang problema.
Hindi ang metal ang mali, kundi ang heat management. Iminungkahi nito na maglagay ng cooling system sa trunk. Na-inspire si Giant sa ideya ng fans at water pipes, kaya agad siyang umalis upang baguhin ang kotse. Pero pinakiusapan siya ng kanyang ama na mag-deliver muna ng malaking order ng pagkain. Nang ihatid dito ni Giant, natuklasan niyang ang order ay mula kay Linsway. Ipinaliwanag ni Linsway na gusto lang niyang subukan ang restaurant at nagpapasalamat siya sa advance gift. Umalis si Giant at nag-iwan ng magandang review at tinanggap ito ni Linsway ng maayos. Kalaunan, tiningnan ni Giant ang online review. Inilarawan ang pagkain bilang masarap at maanghang, at tinawag pang hot ang delivery boy. Dahil dito, nainis si Giant at agad niyang tinawagan si Linsway, hinihinging burahin ang review. Ngumisi si Linsway at sinabing, kung ipagluluto mo ako ng fried rice, buburahin ko. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Samantala, naging malungkot si Jia. 2 araw na ang lumipas na walang balita kay Giant, pero pinilit niyang magtiwala rito. Dumating ang araw ng karera. Pinanood ni Linsway habang maagang nanguna si Lei ang Yongfeng. Maayos at kalkulado ang pag-overtake ni Giant sa bawat sasakyan. Iisa na lamang ang natitira sa unahan, si Lei ang Yongfeng. Sa huli, nanalo si Giant nang hindi gumamit ng anumang imported na piyesa. Pagkatapos ng klase, pumunta sila sa palengke ng isda. Ipinilit ni Giant na siya ang magluluto para sa lahat. Sinubukan niyang magprito ng isda pero natakot siya sa kumukulong mantika. Agad siyang tinulungan ni Giant at siya na ang nagpatuloy. Palihim namang kumuha si Giant ng mga strawberry at pinakain si Giant ng paunti-unti. Unti-unti, tumulong na rin siya at sabay nilang natapos ang ulam, sabay high five sa tuwa. Pagbalik sa garahe, tinanong ni Jia kung may problema ba si Giant. Sinabi ni Giant na maayos lang ang lahat habang umiinom ng matapang na black coffee. Sumubok si Jia, pero hindi niya nagustuhan kaya ibinalik niya ang juice. Nahuli ni Giant ang kanyang kamay at mumiti, dahilan para mapahiya si Jia. Gabing iyon, pumunta sila sa party sa bahay ni Crazy Giant. Puno ng tawanan, pagkain at inumin ang lugar. Tumanggap ng tawag si Giant at lumabas. Medyo may tama na sa alak si Jia, kaya sumunod siya. Tinanong ni Giant kung umiinom ba siya. Umiling siya, pero bigla siyang lumapit at hinalikan siya sa labi. Pinagalitan siya ni Giant ng banayad dahil sa sobrang pag-inom, tapos bigla siyang hinila at hinalikan ng mas matindi at puno ng damdamin. Humahabol ang kanilang paghinga. Sa sumunod na eksena, mahigpit na niyakap ni Jia si Giant at bumulong na ayaw niya siyang umalis. Yumakap si Giant sa kanya at binuhat siya papasok. Inalis niya ang sapatos ni Jia at maingat na pinatungan siya ng kumot. Biglang nagmulat si Jia, inaasar siya, tumawa at muling nakatulog. Ngumiti si Giant at tahimik na lumabas. Kinabukasan, nagising si Jia na masakit ang ulo. Bigla niyang naalala ang halik noong nakaraang gabi. Kinabahan siya at agad nag-message kay Giant. Sinabi ni Jia na abala siya at pinaghintay siya sa garahe. Lumiwanag ang kanyang puso. May dalang snack si Jia nang makarating siya sa garahe at naghintay ng ilang oras. Lumipas ang hapon hanggang gabi hanggang sa dumating si Giant. Nagkatinginan silang dalawa ng may halong hiya at pananabik. Nagpaalam si Jia na maliligo muna, iniwan si Jia sa labas. Pagbalik niya, mahinahong tinanong, may pagsisisi ka ba sa nangyari kagabi? Umiling si Jia. Iresponsible ako, pero tama ang pakiramdam. Iniabot ni Giant ang isang maliit na kahon at sinabing, kapag seryoso ako, hindi ako nagbabago ng isip. Ngumiti si Jia. Hindi rin ako. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang delikadong locket. Ipinaliwanag ni Giant, ito ay bigay sa akin ng aking ina. Mahalaga ito at ngayon gusto kong mapunta sa iyo. Namumuo ang luha sa mga mata ni Jia. Nahihiyang nagtanong siya kung pwede siyang magpalipas ng gabi gamit ang internet bilang palusot. Tumawag si Giant sa kanyang ina at nakakuha ng pahintulot. Masayang-masaya si Jia at nanatili. Dinalhan siya ni Giant ng matamis na kape at nangakong hindi kailanman magdadala ng pait sa buhay niya. Sabay silang uminom, tahimik ngunit masaya. Hinaplos ni Giant ang labi ni Jia at hinalikan siya ng marahan. Kalaunan, magkatabi silang nakahiga. Kinagabihan, nasa bahay ng ama si Jia, labis na nami-miss si Giant. Nagpadala siya ng maraming voice message. Bigla, dumating si Giant. Nagpalitan sila ng masayang ngiti, pero agad silang naistorbo nang dumating ang ama ni Jia. Pagkalipas ng sandali, sa kusina, palihim silang muling naghalikan. Bago umalis, inamin ni Giant na ibebenta niya ang garahe sa loob ng 1 buwan. Sa labas, pinatawag niya si Jia sa balkonahe sa pamamagitan ng mensahe.
Pagdating niya, binuksan ni Giant ang trunk ng kotse at pinalipad ang daan-daang lobo sa kalangitan ng gabi. Bumalik sa alaala ni Jaya ang kanilang pagkabata, noong nawala si Giant sa kanya sa edad na 10 at ngayon ay muling nagtagpo sila sa edad na 20. Parang ibinalik ng tadhana si Giant sa kanya. Sa sumunod na eksena, tinulungan ni Giant si Jaya na magsuot ng apron. "Kamusta ako?" tanong ni Jaya nang mahiyain. Ngumiti si Giant. "Parang totoong chef." Tiningnan ni Jaya ang sarili sa salamin at mahina siyang ngumiti. Magkasama silang nagluto, nagtawanan at nag-asiste sa isa't isa, parang mag-asawang bagong pasok sa kusina ng kanilang tahanan. Mahinang tumawa si Giant. "Hindi mo kailangang magtago," sabi niya. Ngunit nanatiling kabado si Jaya. Tinukso siya ni Giant, sinabing mukha siyang guilty. Pagkatapos ay binuksan niyang muli ang ilaw. Napansin agad ito ng kapatid niya. Inabot ni Giant ang tablet sa labas at sumunod si Jaya palabas. Kinabukasan, lahat ay pumunta sa seaside yard. Nagkuhanan sila ng litrato, nagtawanan at sinubukang mangisda. Walang nahuli si Jaya kahit isa, kaya medyo nalungkot siya. Tahimik, naghalikan sila. Pagbalik sa garahe, niyakap ni Jaya si Giant mula sa likod. "Wala akong pakialam," sagot niya. Lalapit pa sana siya para halikan ito nang biglang dumating si Sunlay. Nagkunwari silang walang nangyari. Pinapunta ni Giant ang mga mekaniko sa labas sa kung anong dahilan. Sa loob, hinila ni Jaya si Giant papunta sa dressing area habang palihim na lumilinga. Hinalikan siya ni Giant. Nataranta si Jaya, nag-aalala na baka makita ng aso. Mabilis na tinakpan ni Giant ang mukha ng aso ng tuwalya at hinalikan siyang muli. Si Sunlay, na sumilip sa bintana, ay natigilan sa gulat. Gabing iyon, sabay nilang pinanood ang meteor shower. Binuksan ni Giant ang isang lunchbox na puno ng strawberries at pinakain siya. Nadumihan ng katas ang labi ni Jaya. Luhaan, inamin niya, "Dumating ako para kay Giant lang. At nanatili ako para sa kanya lang." Humingi ng tulong si Jaya. Tumango ang ina ni Giant at nangakong magbubulag-bulagan na lamang, sinabihan si Jaya na magpahinga bago umalis. "Ginagawa mo ba ang mga delikadong bagay para lang sa pera?" tanong ni Jaya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Giant. "Paano mo nalaman?" Huminga ng malalim si Jaya at binanggit ang pangalan ni Nana. Umiling si Giant. "Hindi lahat ginagawa ko para sa pera," mariin niyang sagot. Iginiit ni Jaya at inalok siyang tulungan gamit ang pera ng pamilya para tigilan ito. Magalang itong tinanggihan ni Giant. Pagkatapos ay pabulong niyang sinabi, "Gusto ko lang manatili sa iyo ngayong gabi. Matulog lang sa tabi mo." Ngumiti si Giant at pumayag, saka umalis upang maligo. Maya-maya, tinanong ni Jaya ang tungkol sa karera, kung saan siya ang naging navigator nito. Agad na naunawaan ni Jaya na alam na niya ang tungkol sa organisasyon. "Isang simpleng karera lang iyon," sabi niya. "Mas mabuti kung kaunti lang ang alam mo." Nakunot noo si Jaya. "Wala kang lakas ng loob na sabihin ang totoo." "Hindi ako nananakit ng kahit sino," sagot ni Jayan. "Matatapos din ang lahat sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos noon, iiwan ko na ang lahat." Samantala, si Sunlay ay nag-iisa sa pangingisda. Dumating si Giant na may dalang inumin. Una ay hindi siya pinansin ni Sunlay. Tumango si Giant. "Tama ka," pag-amin niya. "Dapat sinabi ko kay Jaya ang lahat." Umiti ng bahagya si Sunlay at magkasama silang naupo at uminom. Ibinahagi ni Sunlay ang tungkol sa kanyang pinagmulan sa isang mafia family at ang takot na matagal niyang kinaharap. Tahimik lang na nakinig si Giant na unawaan ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Lalong lumalim ang pag-aalala ni Jaya, ngunit naalala niya ang naunang sinabi ni Giant. Kailangan nila ng repair shop kung saan maaring ayusin ang kotse ng palihim. Kaya ng gabing iyon, siya mismo ang nagdala sa kanya sa isang solusyon. Dumating sila sa pabrika ng ama ni Pangkay. Ipinakilala sila ni Pangkay kay Mr. Ren. Nagtagpo ang tingin ni na Giant at Mr. Ren, isang maikling sandali ng pagkilala, na para bang may kasaysayan silang pinagsamahan. Pinaghintay ni Giant si Jaya sa labas habang pumasok siya upang pag-usapan ang plano sa pagkumpuni. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya na may ngiti at sinabing, "Mag-uusap pa tayo mamaya." Muling nangyari ang pagdukot sa pagkakataong ito dahil sa sugal na adik na ama ni Sunlight. Nag-alok si Giant na bayaran ang ransom, ngunit tumanggi si Sunlight. Desidido, mag-isa siyang nagtungo upang bayaran ang kanyang ama, ngunit nahulog siya sa bitag. Matindi siyang binugbog. Dumating si Giant sa tamang oras. Nakipaglaban siya sa mga gang at dahil sa papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis, nagsipagtakbuhan ang mga ito.
Si Sunlight, bugbog at galit, sinigawan ang kanyang ama at sinisi ito sa pagsira ng kanilang buhay. Ngunit sinuportahan siya ni Jayan at tinulungan siyang makalabas ng ligtas. Dumating si Officer Liu, may dalang espesyal na teleponong kayang i-hack ang sistema ng kahit sino. Kasabay nito, natanggap ni Jayan ang Lego spaceship na in-order ni Sunlight para kay Jaya. Nagliwanag ang mga mata ni Jaya. Gagawin natin to ng magkasama sa hinaharap, sabi niya. Ngumiti si Jayan, lubos na naantig. Biglang dumating si Lightning, ang aso, punang putik mula ulo hanggang paa. Nagtawanan si Jayan at Jaya habang magkasama nila itong nililinis, parang isang pamilya. Nang aasar si Jaya. Kapag naghiwalay tayo, kanino mapupunta si Lightning? Tumawa ng malakas si Jayan. Pumunta si Jaya upang magpalit ng damit at sinundan siya ni Jayan upang tulungan siyang pumili ng isusuot. Tinanong niya kung alin ang mas bagay sa kanya. Hinila siya ni Jayan palapit sa aparador at nagsimula silang maghalikan. Ngunit huminto si Jayan at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik silang humiga, magkayakap. Tinanong ni Jaya ang tungkol sa paparating na karera. Ipinaliwanag ni Jayan na maaaring mangyari ito anumang oras sa Mountain Road at si Mr. Wan ay naghihintay. Ang karerang ito, sabi niya ng seryoso, ang magtatapos sa lahat. Kinabukasan, maagang umalis si Jayan, ipinangako kay Jaya na isasama niya ito sa susunod na araw. Sa labas, iniabot ni Lin Sui ang isang fireproof racing suit at nagbabala sa kanya. Walang sasagip sa iyo sa karerang ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Leang Yefong at sinabi kay Jaya na nasa panganib ang buhay ni Jayan. Ipinaliwanag niya na hindi na kayang sundan ni Jayan ang orihinal na ruta. Nagsindi si Jaya ng mga firecracker para magbigay ng senyales kay Jayan. Nakita ni Jayan ang mga kislap sa malayo at agad niyang naunawaan. Desperadong pinanood ni Jaya habang papalapit siya. Ngunit biglang nag-activate si Mr. Wan ng virus sa racing system ni Jayan. Biglang nawala ang preno. Sa matarik na liko, nawalan ng kontrol si Jayan. Ang kotse ay sumadsad sa gilid ng bundok at tuluyang bumulusok sa bangin. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gabi. Sumigaw si Jayan ng kanyang pangalan at bumagsak sa sobrang pagkabigla. Ngunit si Jayan ay wala na roon. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkamalay si Jaya sa garahe. Nakatayo si Sunlight sa tabi niya, nanginginig ang boses. Sinuri namin lahat ng ospital. Wala siyang record. Nanatili ang maliit na pag-asa sa puso ni Jaya, baka, kahit papaano, buhay pa rin siya. Si Jaya ay naupo sa katahimikan, luhay tuloy-tuloy na dumadaloy habang hinihintay ang pagbabalik ni Jayan. Pagkalipas ng ilang taon, nagkita muli sina Jayan at Jaya sa isang cave. Pareho silang emosyonal. Inabot ni Jaya ang kamay niya, ngunit umatras si Jayan. Hindi ako bayani, mahina niyang sabi. Isa lang akong ordinaryong tao. Lumipas ang 6 na buwan. Isang taon matapos ang aksidente, huling beses na bumalik si Jayan sa garahe. Bawat sulok ay nagpapaalala kay Jaya. Nagpasya siyang umalis ng Thailand at magsimulang muli sa China. Sa Canada, natapos ni Jaya ang isa pang semestre. Bumalik siya sa abandonadong garahe at tinawagan si Jayan. Wala nang koneksyon, wala na ang numero niya. Kalaunan, nalaman ni Jaya sa tulong ni Pangkain na minsan nang bumalik si Jayan sa Thailand noong nakaraang taon. Sa parehong araw, nag-cruise ang landas ni Jaya at Chincho, nagkasalubong sila ng ilang hakbang lamang ang pagitan, ngunit hindi pa rin nagkita. Nalaman din ni Jaya na naibenta na ang kanyang bahay noong bata pa siya. Nag-alok siya ng dagdag na pera, ngunit hindi na ito mababago. Bilang paggalang sa bagong may-ari, hinayaan na lang niya ito. Sa malapit, isang aso ang napansin niya na nagpabalik ng alaala kay Lightning. Ang tuta na iyon ay ang nawala niya maraming taon na ang nakalipas bago siya umalis papuntang Canada. Hindi kailanman lubos na tinanggap ni Jaya na maging si Lightning ay maaaring mawala sa kanya, gaya ng paniniwala niyang si Jayan ay hindi rin talaga tuluyang mawawala. Noong linggo, kinakabahang dumating si Jaya sa lugar ng teleskopyo. Sa wakas, nakita niya si Jayan. Natigilan silang dalawa, nagtitigan, puno ng gulat at damdaming hindi maipaliwanag. Ibinalik ni Jayan ang kanyang panulat. Maingat at maingat ang kanilang pag-uusap. Itinatago nilang pareho ang sakit sa kanilang mga puso. Nagsinungaling si Jaya, sinabing ikakasal na siya. Ngumiti si Jayan na para bang wala lang iyon. Nag-message siya, wala akong malalaking pangarap. Ikaw lang, Jayan. Sumagot si Jayan, matulog ka ng maaga. Ngumiti si Jaya. Ganun pa rin siya, parang laging iniingatan siya sa maliliit na paraan. Kalaunan, bumalik si Jaya sa Coffee Moon. Sinabi ng staff na libre ang lahat ng order niya. Napagtanto niya na si Jayan ang nagpaayos nito.
Madalas itong bumiyahe dahil sa trabaho at hindi makapagstay sa regular na trabaho dahil sa kanyang kalusugan. Nagpadala si Jaya ng selfie kasama si Lightning at nagpasalamat sa kape. Sumagot si Jayan, babalik ako bukas ng umaga. Tinanong ni Jayan ang address at dumating upang ibalik si Lightning. Nang makita siya, muling bumilis ang tibok ng puso ni Jaya, gaya ng dati kahit lumipas na ang maraming taon. Magkasama silang naglakad. Patuloy na inaasar ni Jaya si Jayan tungkol sa peking boyfriend niya. Tahimik lang na tinitiis ni Jayan ang lahat, ngunit nang sumobra na ang biro ni Jaya, tuluyan siyang napahinto. Masakit para sa kanya ang mga salita nito at umalis siya nang hindi na nagsasalita. Sa bahay, nakaupo si Jaya na nakasimangot na pagtatanto na sinasadya niyang saktan si Jayan. Matagal na siyang naghintay, 6 na taon at ngayon, siya naman ang bumabalik ng sakit. Gabing iyon, nag-message si Jayan, magdala ka ng payong, ulan. Sa wakas, sinabi na rin ni Jayan ang totoo. Noong una, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya. Kalaunan, wala siyang pera at wala ring katiyakan sa buhay. Ayaw niyang maging pabigat kay Jaya. Gusto niyang magpatuloy si Jaya sa buhay niya, kahit pa mawala siya rito ng tuluyan. Pareho silang napaluha. Napagtanto nilang sa pagtatangkang protektahan ang isa't isa, nasasaktan lang nila ang isa't isa. Habang umaakyat, napagod si Jayan. Makalipas ang sandali, ipinadala niya ang medical report niya kay Jaya, kasabay ng mensahe, basahin mo ng maigi at magdesisyon ng mahinahon. Ayokong maging dahilan ng kalungkutan mo. Binasa ito ni Jaya sa observatory. Dumating si Jayan sa lugar na iyon. Sa wakas, buong katapatan nilang napag-usapan ang takot, distansya, at mga naging desisyon. Itinuro ni Jaya ang langit at ipinaliwanag na minsan, sabay lumilitaw ang araw at buwan. Hindi sila kailanman magkalayo. Ganoon din tayo, sabi niya. Namula ang mga mata ni Jayan sa luha. Lumapit siya, niyakap ng mahigpit si Jaya, habang tumutugtog ang musika sa paligid. Umiti si Jaya habang pinagmamasdan ang araw at buwan sa langit, at si Jayan ay tahimik na nakatitig sa kanya. Gabing iyon, sabay silang naghapunan kasama si Jayan, Ye, at ang buong team. Pabirong ipinakilala ni Ye si Jayan bilang boyfriend ni Jaya, sinasabing napabaliw niya ang lahat ng lalaki sa department. Tawanan ang lahat at nagtatanong tungkol sa kasal. Kalmadong sinabi ni Jayan na susubukan niyang ayusin iyon sa lalong madaling panahon. Bago umalis, nakatanggap si Jayan ng urgent na tawag sa trabaho at sinabi kay Jaya na kailangan niyang bumiyahe at hiniling na hintayin siya sa bahay. Tahimik na tumango si Jaya. Mula sa sandaling iyon, magkasama na silang nakatira sa iisang bubong, wala nang takbuhan, wala nang pagtatago. Pinili na nila ang isa't isa. Gabing iyon, bumalik si Jayan sa bahay at hinalikan si Jaya. Tinukso siya ni Jaya, sinasabing maayos niyang nahandle ang igalit niyang anak. Ang kanilang biruang lambingan ay unti-unting nagiging mas malalim at mas personal, hanggang sa lumipas ang gabi ng payapa. Si Jayan ay nananatiling kalmado, ngunit halatang masaya siya na kasama ang kanyang mga tao. Sa hapagkainan, nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang mga buhay. Binanggit ni Sunlay na nagtatrabaho na siya ngayon kasama si Jayan, at si Crazy Jayan ay nanirahan na rin sa China. Parang walang nagbago sa paglipas ng panahon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lin. Tinukso niya si Jayan, kumain ng fried rice nito, at pagkatapos ay naging seryoso. Inamin ni Lin na minsan niyang sinubukang pigilan si Jayan na bumalik sa China dahil sa kanyang injury. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya kung bakit bumalik si Jayan. Ipinaliwanag niya na hindi na maaaring bumalik sa karera si Jayan. Kaya tinulungan niya itong lumipat sa mentoring at engineering work. Pagkatapos ay nagbigay si Lin ng isang sorpresa. Tinanong niya si Jayan kung gusto pa ba nitong subukang bumalik sa racing. Hindi agad, kundi unti-unti. Kapag nawala na ang kanyang mental blocks, kinumpirma ni Dr. Julia na handa na ang katawan ni Jayan. Takot na lamang ang natitira. Tahimik na hinawakan ni Jaya ang kamay ni Jayan bilang suporta. Hindi pa sumasagot si Jayan. Kalaunan, pabirong tinanong ni Jaya si Jayan tungkol sa kanyang nakaraan at ibang babae. Iniwasan ni Jayan ang usapan dahilan para bahagyang magduda si Jaya. Pero nanatiling magaan ang mood. Kinabukasan, magkasamang namili si Lin at Jayan ng groceries. Reklamo ng reklamo si Lin, habang si Jayan ay maingat na pinipili ang mga pagkaing gusto ni Jaya at iniiwas ang mga hindi nito kinakain. Nang mapansin ito, pabirong ngunit maihalong seryosong tanong si Lin kung balak na ba niyang pakasalan si Jaya. Tahimik lang na nagmasid si Jayan. Kalaunan, muli siyang tinukso ni Lin at mumiti si Jayan, inaaming gusto niya talagang pakasalan si Jaya. Itinuro ni Lin na lahat ng pinili nilang pagkain ay ayon sa panlasa ni Jaya, hindi sa kanya.
Tumawa si Jayan at sinabing bumili pa siya ng itlog para gawaan si Lin ng fried rice. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa isang gaming zone. Si Lin ang naging third wheel habang nag-enjoy sina Jayan at Jaya. Sa driving game, muli niyang hinikayat si Jayan na subukang magmaneho sa totoong buhay, ngunit iniwasan ni Jayan ang usapan. Kitang-kita na hindi siya komportable. Napansin ito ni Lin at sinabing, pag-isipan mo man lang dahil si Jaya ang nakataya. Tahimik na sumang-ayon si Jayan. Kinabukasan, nagmamadali si Jaya papasok sa trabaho. Nag-empake si Jaya ng almusal para sa kanya at pinaalalahanan siyang kumain sa tamang oras. Bago umalis, hinalikan ni Jaya si Jayan sa pisngi. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Jayan na naiwan ni Jaya ang kanyang file at nakita rin niya ang usok na nagmumula sa bus nito. Kinabahan siya. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse at hinabol siya, paulit-ulit na tinatawagan. Nang sumagot si Jaya, sinabi nitong wala siya sa bus at ligtas siya sa isang convenience store. Pagdating ni Jayan, mahigpit niya itong niyakap. Doon niya lang napagtanto na nakapagmaneho siya ng hindi iniisip. Umiti si Jaya at sinabing kaya na niyang magmaneho muli. Kinabukasan, nataranta si Jaya nang hindi niya makita si Jayan. Pagtingin niya sa labas, nakita niya itong nasa hardin kasama ang kanyang ina, nag-aayos ng dekorasyon. Magiliw itong kinakausap ng kanyang ina. Tahimik na pinanood ni Jaya mula sa malayo, nakaramdam ng ginhawa. Sinabi ni Jayan kay Jaya na hindi na siya galit. Hinalikan niya ito sa noo at binati ng maligayang bagong taon. Chinese New Year at sa unang pagkakataon, tunay nang naramdaman na parang tahanan ang lugar. Sabay-sabay silang nagluto. Inihain ng ina ni Jaya kay Jayan ang espesyal na sabaw at dumplings. Tahimik niyang pinagmamasdan sina Jayan at Jaya, nakangiti at tuluyan na siyang tinanggap. Gabing iyon, binigyan ng ina ni Jaya si Jaya ng pulang sobre. Inamin niya na sa galit niya dahil sa nabigong pagsasama, nabigatan niya si Jayan. Ngayon, gusto na niyang magbago. Tinanggap ni Jayan ang kanyang mga salita, may luha sa mga mata. Bago umalis papuntang China, niyakap ng ina ni Jaya si Jayan at hiniling na alagaan nito si Jaya at ang sarili niya. Sa paliparan, nakita ni Jayan ang isang scarf sa kanyang bag, kasama ang isang sulat na humihingi ng tawad at nakikiusap na protektahan si Jaya. Umiti si Jayan kahit may luha. Kalaunan, binigyan niya si Jaya ng bagong keychain na sumisimbolo sa pagnanasa araw at gabi. May nakatagong singsing sa loob nito. Tinanong niya si Jaya kung bubuo ba siya ng pamilya kasama niya. Kunwari nag-isip si Jaya sandali, saka siya mahigpit na niyakap at sinabing. Ipinakita ang kanilang kasal, tawanan, inuman at asaran ng mga kaibigan. Sa araw ng kasal, sobrang lasing ang lahat kaya wala nang makatulong. Kaya nagtawanan sina Jayan at Jaya, kinuha ang isang motor at sabay na tumakbo palayo. Sinabi ni Jayan na dati siyang nag-iisa, pero ngayon may naghihintay na sa kanya. Sinabi naman ni Jaya na hindi siya kahinaan niya, kundi gabay niya. Habang nasa motor, tinanong ni Jayan kung mananatili siya sa kanya habang buhay. Sumagot si Jaya ng yes. Magkasama silang sumakay papalayo at doon nagtatapos ang kanilang kwento.